Sa kabanatang ito, tila nagkakalubuan na sina Guillermo at Kim dahil sa patuloy na paglutang ng damdamin ni Guillermo para kay Victoria. Pero habang pilit na pinaglalapit ni Guillermo ang kanilang pamilya, buo naman ang paninindigan ni Victoria na magpatuloy sa sarili niyang buhay. At hindi lang yan, isang mahalagang tao mula sa nakaraan ni Victoria ang muling nagbalik. Ang muling pagtatagpo nila ni Dr. Leonardo Balboa sa hospital ay magdadala ng panibagong kulay at pag-asa sa kanyang buhay, lalo na't magiging magkapitbahay pa sila sa probinsya. Ano kayang magiging reaksyon ni Guillermo kapag nalaman niyang nagbalik na ang kanyang mortal na kalaban sa puso ni Victoria? Handa na ba kayo? Simulan na natin. Guillermo POV. Ipakancel mo na lang ang tungkol sa pag-fit mo ng gown dahil may importante akong lakad ngayon. Seryosong bigkas ko kay Kim. Sa totoo lang, nagulat din talaga ako sa biglaang pagsulpot ni Victoria kanina sa kwarto ni Gabriel. Ang akala ko talaga, mamayang hapon pa to dadalaw. Kaya nga hinayaan ko si Kim na magstay sa loob ng kwarto ng anak ko basta magbe-behave lang ito. Nakikita ko kasi na malamig ang pakikitungo dito ni Gabriel. Siguro dahil ayaw nga nito na pakasalan ko si Kim, lalo na't nandito ng mommy nito. What? Again? Guillermo naman, ilang beses na na-cancel ang tungkol sa pag-fit ko ng gown. Ang mga reporters na nag-aabang sa engagement natin ay ayaw akong patahimikin. Hindi ko na alam kung anong idadahilan ko sa kanila. Seryoso nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang marahas na mapabuntong hininga. Ilang beses akong napailing bago nagsalita. Sino ba kasi nagsabi sa'yo na ipagsabi mong tungkol sa ating dalawa? Sino ba kasi nagsabi sa'yo na ibulgar mo ang tungkol sa relasyon natin? Yamot kong bigkas. Natural, nasa show business itong si Kim at lahat ng kilos nito ay may mga nakabantay na mga kamera. Kaunting chismis, binabalita. Guillermo, naririnig mo bang sinasabi mo? Alam naman ng lahat na matagal na tayong nagdi-date eh. Actually, kasal na lang ang kulang sa ating dalawa para masabing mag-asawa na tayo. Don't tell me na nagbago ng feelings mo sa akin dahil ex mo yon. Mataas ang tonong boses sa tanong nito sa akin. Yamot ko namang inapakan ng brake ng aking sasakyan. Nandito kami sa gilid ng highway habang ramdam kong pagkulo ng dugo ko. Huwag mong idamay dito si Victoria. Wala siyang kinalaman. Seryosong sambit ko. Paanong wag idamay? Come on, Guillermo. Alam kong sa muling pagbabalik niya, maraming nagbago sa'yo. Hindi na ikaw ang dating ikaw. Feeling ko, yung babae yun pa rin ang mahal mo. Galit na bigkas nito. Muli ako napabuntong hininga. Kumuha ako ng isang stick ng sigarilyo at walang sabi-sabing sinindihan yon. Kaagad namang binuksan ni Kim ang mga bintana ng sasakyan. Ano ba? Alam mo naman na ayaw ko makalanghap ng usok eh. Galit itong sambit. Kaya lang parang wala akong narinig. Tinuloy ko pa rin ang pagsindi ng sigarilyo. Wala akong pakialam. Sa tabi ko si Kim na nag-uumpisa ng mas lalong uminit ang ulo. Guillermo, stop it! Gusto mo bang mamatay ka agad ako? Dulot ng paglanghap ng second-hand cigarette smoke? Galit nitong bigkas. Hindi ko naman mapigilan na mapangisi. Kumuha ko ng isa pang stick at binigay dito. Then, manigarilyo ka din. Hindi ba't naninigarilyo ka? Sa iyo nga ako nahawa eh. Yamot na sagot ko dito, lalo namang nagalit si Kim. Hindi niya alam kung bakit kay laki ng pinagbago ni Guillermo. Hindi naman ito dating ganito eh. Kung hindi ka patitigil, bababa na ako dito. Galit na bigkas ni Kim. Hindi ko naman mapigilan ang mapangisi. Okay, bumaba ka. Guillermo! Malakas sa sigaw nito sa akin. Ano pa bang iniintay mo? Baba na. Malamig ang boses na bigkas ko. Bababa ako. And then babalik ka sa Victoria na yon? Hindi pwede. Hindi ka pwedeng bumalik sa babaeng yon. Lalo na't mapapahiya ako sa mga fans ko. Galit itong wika. Then, you can stay here at hintayin mo matapos ako manigarilyo. And then, ihahatid na kita sa kondo mo. Nakangisi kong sambit. Sorry na lang dito kay Kim. Alam ko na may pagka-childish itong ginagawa ko. Pero ito lang kasi ang alam kong paraan para hindi ako nito kulitin eh. Sinadya kong manigarilyo dahil alam kong may plano to. Gusto nito na pumunta kami ng shop kung saan tinatay ang wedding gown nito kasi may mga reporters na nakaabang. Gusto na naman itong ipagmalaki sa madla na magkasama kami. At ngayon, dahil amoy usok ang sigarilyo to, hindi na tutuloy. Knowing Kim, masyado nitong inaalagaan ang image nito. Patwitams ito at kunwari isang babaeng halos hindi makabasag pinggan ang image.
Pa-virgin kumbaga. Pero sa likod ng lahat, mas malakas tong manigarilyo kumpara sa akin. Hindi ko nga alam kung bakit napunta kami sa issue ng kasalan eh. Hindi pa naman ako nagpo-propose. Well, saka ko na muna isipin kung paano formal na hiwalayan tong si Kim. Ang importante sa ngayon ay makabalik ako sa ospital para makasama si Victoria. Hindi ko palalagpasin ang pagkakataon na makausap ito ng medyo matagal-tagal. Victoria POV. Mommy, I'm full na po, wika sa akin ni Gabriel. Dalawa lang kaming nandito sa loob ng silid nang bigla na lang bumukas ang pintuan ng private room na to. Pumasok si Via Marie at Sarah kaya hindi ko mapigilan ng mapangiti. At least, sulit palang araw ko ngayon. Nanditong dalawang bata na yun naman talaga ang sadya ko kung bakit ako nandito. Hi Mommy! Nandito ka na po! Tuwang-tuwang bigkas ni Via. Nakangiting lumapit pa to sa akin at mahigpit na yumakap. Napatitig naman ako kay Zara na noon ay ngiti-ngiti. By the way, kailangan din pala naming mag-usap ni Zara. Nakapangako ako kay Lolo Samuel na papayagan ko na magbakasyon sila sa hacienda at balak kong isasabay na sila pag-uwi ko. Mommy, dito ka lang ha. Gusto namin palagi kang kasama. Nakangiting wika ni Via. Muli naman ako napangiti. Oo naman, walang gagawin si Mommy ngayon. Kaya naman, buong araw nandito lang ako. Nakangiting sambit ko. Yay! Narinig mo yun, Via? Dito lang si Mommy. Yes! Tuwang-tuwa namang sabat ni Gabriel. Parang may mainit na bagay na biglang humaplos sa puso ko. Ina pa rin nila ako at masaya akong makita na masaya sila ngayon sa presensya ko. Teka lang, kailangan pa ba ako dito? O baka naman uuwi na lang ako? Sabat din naman ni Sarah. Kailangan nating mag-usap kaya huwag ka na munang umalis. Bigkas ko din naman. Napaupo naman ito sa sofa sabay tango. Okay, dito lang ako. Siya nga pala ate, nagkausap na ba kayo ulit ni Kuya Leonardo? Tanong nito sa akin. Napatitig naman ako sa kambal bago ko sumagot. Hindi na, ilang taon din na nakalipas na hindi ko siya nakikita. Bakit? Nagtatakang tanong ko. Pasimple ako napasulyap sa kambal at nang mapansin kong abala ang mga to sa gadgets. Pinaupo ko si Via dito sa couch para lapitan si Zara. Kailangan nga talaga naming mag-usap. Nandito na siya ulit sa Pinas. Nakangiting sagot nito. At hinahanap ka niya. Nag-message siya sa akin kagabi. Tinanong niya ako kung may balita daw ba ako sa iyo at balak din yatang dalawin ka sa Hacienda Robles. Dagdag pa nito. Kaagad din namang namilog ang mga mata ko sa pagkagulat. Bigla ako nakaramdam ng matinding excitement sa puso ko. Mabait si Leonardo. Siya yung nag-alaga sa akin ng mga sandaling lugmok na lugmok ako. Sadyang nagalit marahil sa akin kaya bigla na lang itong naglaho na parang bula at kahit kailan never na nagpakita. Talaga? Oo, akala nga namin hindi na babalik si Kuya Leonardo ng Pinas eh. Grabe naman kasi ang away nila ni Kuya Guillermo noon. Nung una, iniisip ni Lolo Samuel na baka nagsiselos ng si Kuya. Kasi nga, kahit hindi naman tunay na apo si Leonardo, siya pa rin ang apple of the eye ni Lolo nung wala pa si Guillermo sa buhay namin. Kay Kuya Leonardo na ibuhos ni Lolo ang pagmamahal dahil nga naglayas ang tunay niyang anak noon na daddy naman ni Kuya Guillermo. Kaya nga nung biglang lumitaw si Kuya Guillermo, napunta naman sa kanyang pagmamahal ni Lolo at naitsapwera si Kuya Leonardo. Blood is thicker than water. Teka nga hindi ba? Kaya hindi ko din talaga masisisi kung bakit bigla na lang binenta ni Kuya ang hospital na nasa pangalan niya at nag-migrate sa ibang bansa. Mahabang paliwanag ni Sarah. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Hindi ko kasi talaga ito inaasahan eh. Hindi ko alam, basta sa naalala ko, bago ko nun muling sumama kay Guillermo, nag-propose pa nga sa akin si Dr. Leonardo Balboa ng pag-ibig pero tinanggihan ko. Ganun ba? Sana magpakita siya ulit sa akin. Sana makapag-usap kami ulit. Nakangiting sambit ko. Sure yan, huwag kang mag-alala. Magpapakita yan sa'yo. Hindi pwedeng hindi lalo na tinatanong kanya sa akin. Siya nga pala, regarding sa hiling ni Lolo. Ano kasi excited na. Sa pag-uwi ko sa hacienda, isasama ko na si Lolo. Nakangiting sagot ko. Talaga? Teka lang naman, paano naman ako? Sasama din ako, kaya lang paano naman si Gabriel? Seryosong tanong nito sa akin. Wala sa sariling napatingin ako sa kambal. Sa totoo lang, hindi ko alam kung paano hatiin ang oras ko. Gusto ko pang makasama ng mas matagal ang kambal kaya lang may mga bata naghihintay din sa akin sa Hacienda Robles. Hindi ako pwedeng magtagal dito sa Manila. Kailangan kong makauwi lalo na alam kong hinahanap na ako ni Jewel Leticia. Dati kapag lumuluwas ako ng Manila, matagal ng 3 araw na hindi ako uuwi.
Well, kakausapin ko si Guillermo tungkol sa bagay na to. Saka kailangan mo din talagang sumama. Nakangiting sagot ko dito. Lalo namang lumapad ang ngiti sa labi nito. Halatang natuwa sa sinabi ko. Pagkalipas ng 2 oras, dumating din naman si Guillermo. Kahit papano, nakahinga ko ng maluwag na mapansin ko na mag-isa lang ito. Mabuti naman din hindi nakasama nitong mapapel nitong nobyang si Kim. Daddy? Tuwang-tuwang bigkas ni Via. Wow! Look, Gabriel! Complete happy family na tayo! Dagdag pa nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapangiwi. Napatitig ako kay Guillermo na ilang saglit bago ako nagsalita. Let's talk. Yeah, yan din ang nais ko. Victoria, let's talk outside. Sagot din naman ito sa akin. Tumango naman ako. Nagpaalam sa kambal at nauna nang lumabas ng silid. Naramdaman ko din naman ang kaagad na pagsunod ni Guillermo sa akin. Sa isang coffee shop kami nakarating ni Guillermo. Umorder lang kami ng maiinom pareho at inumpisahan na naming mag-usap ulit. Regarding sa behavior kanina ni Kim, ako nang humihingi sa'yo ng sorry. Panimulang bigkas ni Guillermo, kaagad din naman ako umiling. Don't mention it, wala na sa akin ng mga ganung bagay. Hindi ko na masyadong binibigyang pansin. Sagot ko din naman dito. Hindi naman to nakaimik. Matiim lang na nakatitig sa akin. Ang dalawa nitong mga mata. Well, ako na muna magsasabi, kaya kita gustong makausap dahil may mga bagay ako na gustong sabihin sa'yo. Regarding sa kambal, muli kong wika. Tumango naman ito. Baala kong buong araw silang bantayan ngayon dahil bukas babalik na ako ng asyenda. Napansin ko na kaagad na nagsalubong ang kilay nito pero hindi ko na yun pinansin pa. Guillermo, may mga bata naghihintay sa akin sa asyenda. May mga trabaho din ako na dapat pagtuunan ng pansin. Hindi ako pwedeng magtagal dito sa Manila. Alam mo yan. Victoria, bakit hindi mo nalang sinama sila dito sa Manila? I mean, malaki ang bahay ko at no, wala sa plano mga ganyang bagay. You have your own life. I have my own as well. Ayaw kong isaalang-alang ang freedom nating dalawa nang dahil lang sa 3 anak natin. Seryosong sambit ko. Napansin ko ang lambong na kaagad na gumuhit sa mga mata nito, kaya muli ako nagpatuloy. Sa ating dalawa, ikaw pa rin naman ang pipiliin ng kambal eh. Sa'yo sila lumaki, kaya kayang-kaya mo na silang i-handle. Ako naman, may Ana at Jewelity siyang naghihintay sa akin sa asyenda. Plus, kailangan ko ding pagtuunan ng pansin ng kabuhayan ko doon. Although marami namang mga tauhan, pero kailangan pa rin ako doon. I hope you understand, Guillermo. Hindi naman to nakaimik, dinampot ang tasa na may lamang umuusok na kape at sumimsim ng kaunti. Umiling na makailang ulit bago nagsalita. Siguro, kung hindi din nang dahil sa mga bata, hindi mo naman ako kakausapin ngayon, di ba? Seryosong sambit nito. Hindi ko naman mapigilan ang mapalunok ng sarili kong laway. Ano ba ang mga sinasabi nito? Victoria, hindi ba pwedeng maging ina at ama tayo sa mga bata? Natitira tayo sa isang bubong at magsasama bilang isang kumpletong pamilya. Muli nitong sambit. Hindi ko naman mapigilan ang sarili ko, mapakla akong tumawa. No, never nang mangyayari yun. Nagawa na natin dati yan at hindi tayo nagtagumpay. Kaya walang dahilan para muli nating ulit-ulitin. Malamig ang tono ng boses na sagot ko. Hindi to ulit nakaimik, sumandal naman ako sa upuan at malamlam ang mga matang tumitig ako sa salaming dingding ng coffee shop. Mula sa aming kinaupuan, natatanaw kong hospital kung saan nakakonfine si Gabriel. Okay, I understand. Kung ano man ang mga plano mo. Alam kong wala akong karapatang pakialaman yan, pero sana wag mo ring kalimutan na kailangan ka din nila, Via at Gabriel. Kagaya din na kailangan din ng bunso nating anak ng isang ama. Muling wika nito, napabaling naman ang paningin ko dito. Matagal ko itong tinitigan bago ko tumangutango. Naisip ko ng tungkol sa bagay na yan noon pa't alam nating pareho na sa kasalukuyang henerasyon, matatalinong mga bata, maintindihan nila ang sitwasyon natin. Seryosong sambit ko. Victoria, kung sakali bang hihiwalayan ko si Kim, magbabagong lahat sa ating dalawa. Seryoso nitong sabit. Kaagad naman na nagsalubong ang kilay ko sa sinabi nito. Hihiwalayan mo si Kim? For what? Hindi ba't boto naman sa kanya ang kambal? Isa pa, Guillermo, buhay mo yan. Kung ano man ang mga gagawin mo sa sarili mong buhay or love life, labas na ako doon. Wala kang marinig sa akin na kahit na ano paman tungkol sa bagay na yan at ayaw ko din na pag-usapan. Seryosong bigkas ko. Lalo namang lumambong ang ekspresyon ng mukha nito na akala mo naman ay may mali akong sinabi. Eh kung tutuusin, pabor pa nga ditong lahat ng mga sinasabi ko ngayon eh.
Malaki na nga talaga ang pinagbago mo. Hindi na ikaw ang dating Victoria na kilala ko. Malungkot itong sambit. People change. Isa pa hindi na tayo mga bata para umakti na parang isang bata. Kung wala ka ng ibang sasabihin, babalik na ako ng ospital. Seryosong sambit ko. Pagkatapos kong sabihin ng katagang yun, mabilis na din akong tumayo. Hindi na rin naman nagsalita si Guillermo, kaya naman diretsong aking lakad paalis. Bumalik ako ng ospital na feeling ko wala naman kaming matinong bagay na napag-usapan. Kaya lang habang naglalakad ako dito sa hallway, patungo sa private room kung saan nakakonfine si Gabriel, bigla na lang na may kung sinong bumangga sa akin. Kung hindi pa naging maagap na mahawakan ako sa bewang, nang nakabangga ko'y baka sa malamig na sahig ako dinampot. Ouch! Ano ba yan? Manong! Hindi ko na naituloy pang sasabihin ko ng pagangat ko ng tingin. Sumalubong sa akin ng isang familiar na muka. Walang iba, kung hindi si Manong. Victoria naman, ganun na ba ako katanda para tawagin mo kong Manong? Dr. Leonardo, tuwang-tuwa akong bigkas. Napansin ko naman kaagad na gumuhit ang ngiti sa labi nito habang nakatitig to sa akin. Hindi ka aya-aya naming posisyon ngayon kaya pasimple akong lumayo dito. Victoria, grabe. Ilang years tayong hindi nagkita pero parang hindi mo lang nadagdagan ang edad mo. Or let's say, mas lalo ka yatang bumata. Ano ka, immortal ka ba? Tuwang-tuwa nitong bigkas. Pero may halong biro pa rin ang katagang binitawan nito. Hindi ko naman mapigilan ang matawa kasabay nun ay muli kong paglapit dito at mahigpit na pagyakap. Dok, mabuti naman at sa wakas bumalik ka na rin. Grabe ka naman, ikaw ang naging kampi ko nun. Tapos nagawa mo akong tiisin ng ilang taon. Seryosong sambit ko. Napansin ko na natigilan ito. Ilang segundo din na hindi nakapagsalita kaya nakangiti akong kumala sa pagkakayakap dito. Napag-usapan ka pa lang namin kanina ni Sarah at masaya ako kasi nandito ka na. Anong plano mo? Hindi mo ba ako ititreat ng lunch? Nakangiting sambit ko. Natawa naman ito. Ilang minuto pa itong nakatitig sa akin bago dahan-dahan na gumuhit ang masayang ngiti sa labi nito. Okay, well, saan mo ba gustong kumain? Kumusta ka na? Ang tagal mong hindi nagpakita ha? Ang akala ko talaga nakalimutan mo na ako eh. Nakangiting wika ko kay Leonardo. Nandito kami sa isang restaurant at hindi talaga maikaila ang tuwa na naramdaman ng puso ko. Masaya ako muling makita si Leonardo. Ayos lang ako, medyo busy kaya ngayon lang ulit ako nakabalik pero hindi naman ibig sabihin nun na nakalimutan na kita. May mga bagay lang kasi talaga na dapat na asikasuhin eh. Nakangiting sagot din naman ito sa akin. Hindi ka na ba galit sa akin? Hindi ko rin naman mapigilan tanong dito. Ang ngiti sa labi nito ay biglang naglaho. Bigla din itong napaseryoso. At bakit naman ako magagalit sa'yo? Victoria, kahit kailan hindi ako magagalit sa'yo. Aminin man itong si Leonardo or hindi, alam kong dismayado to sa mga desisyong ginawa ko sa buhay ko. Ilang taon na nakakaraan at hindi ko talaga to masisisi. Siguro kung pinakinggan ko lang ito noon, baka hindi nagkaroon ng pagkakataon si Guillermo na muli akong saktan. Well, nangyari namang hindi dapat mangyari at hindi naman din ako nagsisisi sa mga desisyong ginawa ko noon, lalo na't may isang duality siya na dumating sa buhay ko. Wala lang, naisip ko lang na galit ka sa akin. Teka nga lang pala, saang bansa ka nga ba nagstay nitong mga nakaraang taon? Kunot noo kong bigkas. Palipat-lipat at nakakapagod din palang mga ganong gawain kaya nakapagdesisyon na ako na magstay na lang dito sa Pinas. Bala kong pagyamanin ng mga lupain na nabili ko. Nakangiting sagot nito sa akin. Mga lupain? Talaga? So ibig mo sabihin, ayaw mo nang maging doktor? Well, nakakapagod din kasi ang buhay sa ospital na umiikot eh. Gusto kong baguhin ang lahat. Gusto kong magstay sa isang lugar kung saan malaya ako. May nakikita akong mga halaman, kalangitan at mga hayop. Sambit nito. Talaga? Wow, kung ganoon, sang lugar yan ha? Santa Carolina. Nakangiting bigkas nito. Kaagad din namang namilog ang mga mata ko sa pagkagulat. Ang Santa Carolina ay katabing lungsod lang kung saan nandoon ang Hacienda Robles. Ang Hacienda Robles kasi ay may sakop sa bayan ng Santa Ignacia. So, magkalapit lang ang lugar namin itong si Leonardo? Small world or talagang sinadya nito? Sa Santa Carolina? Teka lang, kailan ka nakabili ng lupain sa lugar na yon? Kunot noo kong tanong dito. 3 years ago pa, after kong naibentang hospital na pag-aari ko.
May binili akong lupain sa lugar na yon. Sakto naman natapos ng bahay na pinapagawa ko, kaya naman pwede ko na sigurong umpisahan ang pag-develop ng lugar. Nakangiting sagot nito sa akin. Hindi naman ako makapaniwala sa narinig. Kaya pala bigla na lang ito naglaho dahil may ibang bagay pala ito na pinagkakaabalahan. Asawa na lang talaga ang kulang dito kay Leonardo at magiging kumpleto ng buhay nito. Well, magkalapit na lang tayo ng lugar at dahil mas eksperyensyado ka sa pagpapalago ng isang asyenda, siguro hindi naman kalabisan na hihingi ako ng tulong sa iyo sa mga susunod na araw, hindi ba? Nakangiting bigkas nito. Of course, oo naman, I am willing. Saka sino pa ba naman na magtutulungan kung hindi tayo-tayo lang din? Nakangiting sambit ko. Well, not bad. Si Wilfred nanghihingi din ng tulong sa akin. Siguro sabay ko na lang silang tuturuan sa mga bagay na nalalaman ko. Saka ito na rin siguro ang paraan para makabawi ako dito kay Leonardo sa lahat ng kabutihan nito sa akin noon. Malaki ang naitulong nito sa akin noon at tatanawin ko yon ng malaking utang na loob habang buhay. Bigla tuloy akong na-excite. Imagine magkapit-bahay na pala kami. Bayan lang ang pagitan ng lugar namin, maliban sa mga tauhan ko sa Hacienda Robles. Pagkakataon ko na to para may makausap ng ibang mga tao. Thank you. Sabi ko na hindi sayang ang pakikipagkita ko sa iyo eh. Nakangiti nitong muling wika. Oo naman, teka lang, nandito na palang mga pagkain. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo, sambit ko. Sure, sagot niya naman ito sa akin habang kitang-kita ko sa mga mata nito ang matinding galak. Habang kumakain kami, marami pa kaming mga bagay na napag-usapan ni Leonardo. Tinanong ko rin ito kung kailan ito mag-aasawa pero tinawanan lang ako. Wala pa daw balak. Masayang kausap si Leonardo. Magaan kasama at higit sa lahat, ibang-ibang ugali nito kay Guillermo. Kaya nga hindi na namin namalayan ang oras eh. Hindi pa nga namin napansin na tapos na pala kaming kumain. Sobrang laki ng pagkakaiba ng ugali nila Guillermo at Leonardo. Sa bagay, hindi naman kasi nakakagulat yon kasi hindi naman sila magkadugo. Si Leonardo ay ampun lang ni Lolo Samuel, kasama sila Dr. Vida at Sarah. Siya nga pala, dumalaw ka na ba kay Lolo Samuel? Maya-maya tanong ko dito kay Leonardo, kaagad din naman tong tumango. Kagagaling ko lang sa mansyon kanina. Hindi ko man palagi nadadalaw si Lolo, pero palagi rin naman akong tumatawag at chinecheck ang kalagayan niya. Hindi pwedeng hindi lalo na si Lolo Samuel ang naging daan para mabago ang buhay ko. Siguro kung hindi niya ako inampo noon baka hindi din ganitong kalagayan ko. Nakangiting sambit nito. Hindi ko tuloy mapigilan na makaramdam ng paghanga dito. Noon pa man, mabait na kasi si Doktor Kahit na kailan never ko itong nakitaan ng masamang pag-uugali. Napakatindi talaga ng tadhana. Sino nga namang mag-aakala na sa mismong ospital pamuling magtatagpo sina Victoria at Dr. Leonardo at magiging magkapit-bahay pa pala sila sa probinsya. Isa na namang napakahalagang aral ang iniwan sa atin ng kabanatang ito. Ang nakaraan hindi natin pwedeng baguhin, ngunit may kapangyarihan tayong pumili ng mga tao na magbibigay sa atin ng kapayapaan at respeto. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nagpumilit o nagpapadala sa selos, kung hindi nagpapalaya at naghihintay sa tamang oras. Ano kayang gagawin ni Guillermo kapag nalaman niyang nagbalik na si Leonardo sa buhay ni Victoria? Matutuloy pa kaya ang kasal nila ni Kim o mas lalo pang magdidilim ang kanyang selos? Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsubaybay at pagsuporta. Huwag niyo pong kakalimutang i-like, mag-comment ng inyong mga saloobin sa ibaba at i-share ang ating video hanggang sa susunod na kabanata. Ako ang inyong lingkod na nagpapaalala na piliin palagi ang kapayapaan ng puso. Mag-iingat po tayong lahat at God bless.